Magandang gabi po sa aking mga kababayan, lalo po sa mga kabataan. Kay Comelec, maraming salamat po mga pangayan sa ganitong suporta na binibigay sa kabataan. Pero din po sa mga kabataan at nagiging mula tayo sa tamang pagboto ng tama, pagtama kung sino nagboboto. Paano po pang nagkasakit mula sa sinapupunan hanggang kamatayan, hanggang kabaong, hanggang sa susutan libre. Buntis pa lamang, nasa sinapupunan pa lang po ang bata sa Kabuyaw, ipina-aircon po natin sa ospital ang check-up para sa buntis. May TB dyan, hindi mahihilig magpa-check up ang mga buntis. Mula sa sinapupunan, nakatatanggap na po agad ang bata ng serbisyo mula sa ating gobyerno. Tangi, hindi kaya sabihin ni Binay, hindi kaya sabihin ni Arlene, hindi kaya sabihin ni Chipeco. Sa Kabuyaw, libre ang cesarean. Libre po ang cesarean. Namin ho kasi sa ospital ng Kabuyaw ay sinasabi nilang lagi na libre. Pero sa base ho sa na-experience ko, ultimo ho guantes, ringgilya ay binibili ho ng may pasyente. Saka sinasabi nila na charity ang panganganak. Ako nga ho nakapag-experience, yung anak ko ay nanganak, pero paglabas ho yung sa PhilHealth ng anak ko, nakalagay yung bayad talaga sa doktor. Di wala hong nangyayaring libreng panganganak sa hospital ho ng Kabuyaw. At saka ho itong bata ng ito na inilapit nila dun sa para ho ipalaboratory at lahat po ng test ay pwedeng gawin. At sinasabi din nilang libre lagi. Pero hinihingian din hong bayad. At ganun nga po, yung pinakamali ko yung bayad na hinihingi ho ng hospital na 1.6 ay hindi ho maibigay-bigay ng magulang. Kaya ako hanggang ngayon, hindi maipalaboratory test hong mga batang to. Paano po pang nagkasakit mula sa sinapupunan hanggang kamatayan, hanggang kabaong, hanggang sa susutan libre. Buntis pa lamang, nasa sinapupunan pa lang po ang bata sa Kabuyaw, ipina-aircon po natin sa ospital ang check-up para sa buntis. May TB dyan, hindi mahihilig magpa-check up ang mga buntis. Mula sa sinapupunan, nakatatanggap na po agad ang bata ng serbisyo mula sa ating gobyerno. Tangi, hindi kaya sabihin ni Binay, hindi kaya sabihin ni Arlene, hindi kaya sabihin ni Chipeco. Sa Kabuyaw, libre ang cesarean. Libre po ang cesarean. Wala po akong napatunayan sa sinasabi niyang libre kasi po nang manganak po ang anak ko na cesarean, lahat po ng gamot ay binili ho namin. Wala pong libreng nangyayaring gamot. Ultimo nga po guantes na gagamitin ng doktor na magtitingin po sa pasyente, binibili po ng may pasyente. Pati ho, hiringgilya, bibilhin pa yan. Dito po sa Kabuyaw, we are paying 1 to 1.2 million ng medicine sa Mercury Drug Store. Kung ano po ang tinatamasa ng ating mga taal na taga-Kabuyaw, yun din po ang tinatamasa. Ang huli po dyan sa Southfield, pinapahakutan na po rin yan ng basura. Matagal na po, mula pa noong Enero, munisipyo na po ang nagbabayad sa basura, kaya wala na pong basura sa Southfield. Nag-umpisa ang ang problema namin sa basura dito ay about 2008, November 2008. Ngayon, dumating ang January, hindi pa rin na-actionan yung yung mga basura namin. Kaming nagtiis ng baho ng basura. May nakapagsabi na punta nga kami kay Mayor, humingi ng tulong. Pero ang sinagot sa amin hindi pa daw na turn over sa local government. Kaya ang nangyari, nagtiis pa rin kami ng baho ng basura. Kami lumapit at humingi nga ng tulong kay Sir Banjo Karingal na kung maaari, tulungan kami sa mga problema namin sa basura. Ngayon, hindi naman kami dalawang salita at yung aming problema sa basura, itinugon naman niya. Kaya nag-umpisa yun ng 2009, February 10, at hanggang ngayon ay tumutulong pa rin sa amin siya kasi nagtatag kami ng isang samahan na para sa kabataan. At tuwing linggo ay naglilinis kami ng mga estero o mga kanal
o Bangbang, eh, nabigyan pa kami ng ng mga pala at mga guantes dahil naidaing namin sa kanya na wala kaming mga gamit at nanghihiram lang kami sa mga naninirahan dito sa sa Southville. Nung pong lumapit kayo kay General Banjo Karingal noong mga panahon na yon, ayon sa inyo ay tumugon siya, sa palagay niyo po, mga ilang truck ng basura yung hinakot mula dito sa Southville? Mga 39 truck ho. 39 na truck ng basura. Opo. So napakarami pala nung hinakot ditong basura. Mas marami ho talaga ang basura hanggang ngayon. Nagkukuha pa ho kami ng basura sa Bangbang. Yung pong 39 trucks na yon, almost ilang buwan po yon na hindi paghakot ng basura dito sa Southville? 4 months o 6 months. Nagpapasalamat din po ako sa kay Sir Banjo. At hanggang ngayon, tinutulungan po kami. Lingid sa kaalaman ng marami na may tambakan po ng basura sa bandang Southville. Bakit po pinapayagan ninyo na sunugin ang basura sa gawin roon? Ito po, maganda po katanungan yan. Ito po ay yung kay Mr. Banoy ha. Ito po ay talagang yan po ay bundok na basura na. Yan po ay may closure order na. Kaya po yan, minimintin na hindi ho ganun kadali ang mag-rehabilitate. Tayo po ay nasa rehabilitation stage. Yung basurahan na yan, hindi ho pwedeng bigla-bigla na kasi nabubuo po ang methane gas sa ilalim. Anytime it will explode. Kaya po yan, may rehabilitation process. Kaya po ginagawa ngayon dyan ay material recovery facility na lamang. Ito po ay talagang yan po ay bundok na basura na. Yan po ay may closure order na. Kaya po yan, minimintin na hindi ho ganun kadali ang mag-rehabilitate. Tayo po ay nasa rehabilitation stage. Yung basurahan na yan, hindi ho pwedeng bigla-bigla na kasi nabubuo po ang methane gas sa ilalim. Anytime it will explode. Kaya po yan, may rehabilitation process. Kaya po ginagawa ngayon dyan ay material recovery facility na lamang. Naumpisa ko na po ang ularan ng ating bayan. Kahit sino kabataan, kaya ko po sabihin, kabataan, nakakasiguro ka makakatapos ng pag-aaral. Kabataan, hindi nakakatakot ma-hospital. Ako bahala sa pagpapagamot hanggang kamatayan. Mula sa sinapupunan hanggang kamatayan. Kabataan, nakakasiguro ka may pag-uumpisang livelihood program. Marami, matatag ang ating bayan. Maraming pera ang ating bayan. Maraming programa. At kami naman po bilang kandidato, kailangan uurihin ninyo. Ito ba ay may karanasan? Ito ba ay may kaalaman? Higit sa lahat. Ito ba ay may kasanayan? At higit sa lahat, kung ito ay subok na. Sa inyo po lahat, malaya ang bawat isa. Pipili at pipili ng kandidato. Kami na lang po ang pagalingan. Huwag magkakagalit ang kabataan. Huwag mag-aaway-away ang mga kabataan. Maging masuno rin tayo mamamayan kailanman at tutulong sa kabataan o nagtutulong ang kabataan. Ito po ang programa ng ating gobyerno, Transparency.